Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang patuloy na paghahanap dito kay Alice Go, abay heto, utos na bantayan naman itong si Harry Roque. Ayon mismo sa isang abogado, malabo ang mga depensa ni Roque na wala siyang kinalaman sa issue ng Pogo. Sa lengguwahe ng batas ang papadaanin, tama siya na hindi siya ang registered owner. Pero siya naman ang beneficial owner o ang may control o nakikinabang sa upang ibinabayad ng may hawak nito. May katwirang sabihin na ito ay kay Harry Roque o siya ay may control dito. Possession ay iba sa control. Maaaring iba ang may possession pero ikaw ang nagpaupa. So ikaw pa rin ang may control kasi sa'yo nagbabayad ng renta. Gaya nung sinabi niya, siya ay may interest doon sa korporasyon na siyang registered owner nung bahay. Ang managing director ng nasabing korporasyon ay ang kanyang misis. So hindi po pwedeng maikaila na meron siyang kinalaman doon sa pagpapaupa sa taong may possession. So hindi depensa o hindi nawawala ang kanyang pananagutan pag sinabi niyang hindi siya ang may possession. Dagdag pa ni attorney, pwedeng sampahan ng kaso itong si Roque dahil sa pagiging promotor nito sa pagpapakalat ng polvoron video na alam naman ng lahat na peke. Pwedeng masampahan, no? Pwedeng masampahan ng kasong disbarment kapag ka knowingly nagpapakalat ka ng fake videos. Nasa ano rin po namin yan, nasa canon of ethics namin na hindi kami dapat magmi-mislead, magmi-misinform ng tao, no? Pero as I said, no, I will refrain from passing judgment doon sa liability dahil kapwa ko abogado, no? Pero yung proseso ay pwede hong masampahan kung mapapakita na ito ay fake video at knowingly ay kinakalat ang isang fake video for misinformation. Nagulat naman si Roque patungkol dito dahil talagang ginigipit di umano ng mga Marcos ang kampo ng mga Duterte at dressback pa niya may testigo na sa polvoron video. Sa kauna-unahang pagkakataon mga kababayan, meron na tayong testigo na nakakita na nagpupulburon ang ating Presidente PBBM not once, not twice, but 5 times. Bakit baka pinipaniwala si Cathy? Kasi si Tony Boy Florendo talagang matalik na kaibigan ni PBBM. Now, ang sabi ni Cathy, 5 beses niya nakita na gumagamit ang pulburon ang PBBM. Pero nung unang beses na siya ay nagpunta sa bahay ni PBBM sa Forbes Park, Nara Street, ay nakita niya ang First Lady. At si Liza Araneta Marcos pa raw ang nag-offer sa kanya, gusto mo? At nung humindi siya, abay nataranta ang First Lady. Anong ginagawa mo rito kung ayaw mo naman pala magganito? Dahil ang sagot nga daw, I don't do that. So parang nataranta si First Lady, nagalit na, ba't ka naririto? Siyempre, matataranta ka naman. Kasi bakit meron dong isang estranghero na naopera na ng pulburon tapos hindi naman pala kumukuha ng pulburon. So magkakaroon ng witness sa kanilang mga pulburonic activities. No? Shocking po. Kasi bagamat marami na tayong naririnig na si PBBM ay gumagamit nga ng droga, ito, first time talaga na may nagsabi, abay, si First Lady pang nag-offer. Pero ngayon po, matapos magsalita ni Cathy Binag, meron na po tayong eyewitness sa kanyang 2 mata na humithit ng pulburon ang ating presidente. Siyempre, lumabas din yung video ni Maharlika. Ang problema, dinidispute nila na fake daw yan, AI. Ako naman po, naalala nyo sa New York, ginamitan ko ng computer app. Ang tawag ay Deepware. Linagay ko yung video, linagay ko doon sa computer app. Ang sabi, no deepfake detected. Pero ang alam ko po, si Maharlika ay talagang kumuha din ng expert para pag-aralan at malalaman natin kung ano talaga ang conclusion ng expert. Bagamat, ang NBI natin, ang DICT, tinatanggi na genuine or authentic daw yon. Shocking po. Hindi naman natin liniliti si PBBM for drug use. Hindi naman natin gusto ipakulong siya. Ang gusto lang natin is tanungin, nasa tamang pag-iisip ka ba para ikaw ay mamuno bilang isang presidente? Narito naman ang number 1 na senador at mukhang nagpapabango di umano ito kay Pangulong Marcos. Sa lahat ng pinag-usapan dito, alam niyo naman na tayo po yung nakasuporta sa ating mahal na Pangulo pagdating sa information. Gusto po natin malaman kung yung atin pong napakaganda po ng SONA ng Presidente. Nandun po ako, narinig ko nabanggit niya ito nabanggit niya ito. Opo. Yung po bang pag sinabi natin political will, diba? Medyo may mga masasagasaan po tayo. Kasi sabi naman ng Pangulo dun sa kanyang SONA, ang tama-tama ay mali at mali.
Di ba? O kahit yung tungkol sa Pogo na talagang may mga tinamaan dyan, 40,000 na mga manggagawa tatamaan dyan. Ito po bang problema natin sa El Nino at La Nina na nakitang-kita na po natin sa mukha natin, Pwede po ba natin i-inform ang taong bayan sa pagtutulungan po natin dalawa ng legislative at executive na sa pagkakataong ito, lahat ng plano na maiisip ng ating mga ahensya ng gobyerno ay mauumpisa na. Pwede po ba natin sabihin na yan sa taong bayan na napakaganda po ng mga proyekto natin. Tutulungan po natin ang ating mahal na Pangulo. Itong mga ito ay magagawa natin. Mauumpisahan na po ba? Pwede na po natin i-announce. Thank you, Mr. Chair. So, ginagawa naman po yan ng Presidential Communications Office. So, kami po yung nagiging, kumbaga, springboard po ng mga ahensya, lalo na sa executive branch, para po maipaalam sa mga kababayan natin yung mga proyekto po ng iba't ibang ahensya, particularly po dito sa ating climate phenomena. So, napag-usapan po natin yung nakalipas na pagbabaha, pati ito pong El Nino at yung paparating na La Nina. So, nagkaroon naman po ng agresibong information campaign ang lahat ng ahensya at as I mentioned po, ginamit yata po ni DDG Gutierrez ng PIA yung amplification po. So kumbaga ine-echo namin, echo chamber po ang PIA, ang PCO at ang attached agencies po para po talaga makarating hanggang sa grassroots level. Sa structure po, halimbawa lang ng Task Force El Nino, bagamat 6 principal agencies po ang nangunguna doon, napakahalaga pa rin po ng role ng DILG dahil po sila po yung nakakaabot sa grassroots. So, balikan ko lamang po, yung Task Force El Nino po, ang nangunguna po doon ay Department of National Defense. Pero po, ang co-chair po ay DOST dahil ang gusto po ng Pangulo ay science at evidence-based po ang pagtalakay natin sa climate phenomena. So, tama po. Napakaganda po nun ng inyong minungkahi. Pero, napakahalaga po ka, Joey, na alam natin yung mga proyekto ng mga ahensya. Pero yung information kasi minsan nagagamit ng ako hindi naman ako magsisinungaling sa inyo na pag pinag-usapan natin kasi yung ito, lang po to, realidad lang, boss. Realidad lang. Katulad nung nangyari, nung nagsona ang presidente, medyo ang daming gumamit doon sa speech niya na pinumukha ng iba na masama. Kasi sinasabi nila, wala naman pala yung mga flood control na yan, yung mga ganito. Kasi napaw lang tayo ng informasyon na yung binabanggit ng Pangulo, yung plano. Hindi itong mga, yung pong mga ganon, nagagamit tuloy laban sa administrasyon kasi ang nangyari, hindi tayo proactive, nagre-react na lang tayo, nag-explain na lang tayo sa tao. No, hindi po yan yung binabanggit. Iba po yung sinasabi ng Pangulo. Yung po bang ganun? Kasi ako naman ay naniniwala na maganda ang hangarin ng ating Pangulo na maayos itong flood control natin. Naniniwala ako doon sa kanyang speech. Opo. Masasabi lang po ba nyo, sa ating dalawa po, boss, sa iyong ahensya at sa aking committee, masasabi natin sa taong bayan na ito na po yung umpisa. Kasi naniniwala naman ako sa lahat ng ahensya, but this will be the start, the beginning of future, diba? Of our future, na makakakita na tayo ng liwanag. There's a light after the tunnel. Ito na po ba yun? Opo. Actually, Mr. Chair, hindi lang po dapat i-announce yung pagsisimula kasi meron na pong nagpapatuloy. So, gaya po nang nabanggit ng iba't ibang ahensya, meron pong ongoing. Kasi nung narinig ko yung hearing nila sa DPWH, talagang, alam mo, ayoko nang pa yun, dahil mahal ko din naman ng mga tiga DPWH, okay din naman sila. Pero talagang doon sa hearing na yung boss, na lumabas talaga doon na wala talagang coordination, boss. Talagang wala talaga nangyari. Ginagamit ko na lang yung hearing nila, boss. Ayoko na magdagdag pa. Opo, sana ang pakiusap ko na lang, huwag na tayo magturuan ngayong oras na to. Magtulungan na lang tayo sa public information. Tulungan natin ng presidente natin na makarating sa taong bayan na meron tayong plano.
At yung mga napag-usapan nun na binabakbak sa kanya ngayon na ito ba, dyan pa napunta yung pera na yan, yung mga ganun-ganun. Kailangan natin sanggahin yun. Actually, Mr. Chair, sa model na sinusunod namin ngayon, so Presidential Communications Office, so ang nagbabantay po sa mga direktibo ng Pangulo, obviously, may kanyang press corps. Pero sa pag-iikot po ng Pangulo, dahil nakasama po ako sa pag-iikot ng Pangulo sa loob ng dalawang buwan, sa kanyang pagpangin sa mga naging epekto ng El Nino sa bawat rehiyon, makausap po namin yung mga local media po. So, pumipapun po namin sila at nagkakaroon po kami ng briefing at kinakausap po nila. Tapos, hinahayaan po namin silang magtanong ng mga relevant na tanong sa na very practical and very relevant to that particular situation. So, alam po namin yung mga issue, lalo na po ng mga probinsya, ng mga lokalidad, at yun po ang sinasagot namin. So, hindi lang kasi pag nakikita po ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency, ang national yan. Manila lang yan. Pero hindi po yun. Ang ginagawa po namin, bumababa po kami para po maipaliwanag yun. So sa pag-iikot po at bibigyan po ng tulong ng Pangulo sa mga naapekto ng El Nino, yan po ay ginawa namin at maipaliwanag namin. At hindi ko po maalala kung ilang probinsya po yun na ikot ko, 15 or 16 representative po of the regions, at nakasalamuha po namin yung mga local media at yun po at narinig po namin yung mga gusto nilang itanong. Po, dahil po dyan sa ginawa po ninyong meron pa palang isa, sorry po. Meron pong short. Malinaw na po yung inyong mag-partner po tayo. Yes, Mr. Chair. Opo, naniniwala po tayo sa tinatawag nating long range plan ng gobyerno. Opo, hindi band-aid. Opo, opo, maraming salamat po.